Ito yung laman niya, guys. Sir, pwede po bang buksan nyo yung Kaiwin Paddle Diamond 3 ni Johnny Arcilia? Walang problema yan. Tama-tama, meron ako dito. Ito ba? Ito? Ito daw. Sige, buksan natin. Kaiwin Gen 3 Diamond. Diamond 3 Pro Control 16mm. So, again, this is Kaiwin Philippines. Kaiwin. Ayan. Red version. So, physical structure niya maganda. Actually, maganda yung physical structure niya, guys. Magaan din siya gamitin. And ipapasok na natin siya dito sa ating mahiwagang clip. Ayan. So, tingnan natin yung difference. Ayan. So, kailangan lang natin siya higpitan, guys, para malagari ko siya. So, gagamit tayo ng lagare. Okay? Then, dito lang natin siya anuhin. So, dapat nasa center. Tapos, dahan-dahan lang. I think pareha-pareha sila ng mga material, ng mga paddle. Kasi, ang bilis lang nilang lagariin. Kailangan straight. Hindi siya paling. Yan. So, tingnan natin kung full foam ba to or honeycomb. I think full foam to. Yan, tingnan natin yung material nito mamaya. May kahoy ba to? So, guys, sa mga hindi pa nakapollow sa akin, ha? Meron tayong papaddle giveaway. Mahirap talaga na pagdating na sa gitna, guys, kasi naiipit na. Ano siya? Amoy siyang bagong tsinelas. Parang amoy bagong tsinelas. Maraming mga good feedback ito, yung sa Kaiwin. Nakakangalay. Baka mawala yung backhand ko. So, ayan, guys. Ito yung isa sa mga paddle review natin na para makita nyo inside. And again, para makita nyo yung technology ng paddle ng Kaiwin. Kahit anong mga paddle na nilalagari natin. The purpose of this, guys, it's to brag, not to inspire. So the reason why we are doing this, it's for you to see kung ano ba talaga what's inside the paddle, no? Para maintindihan ninyo, ma-measure ninyo yung structure ng mga ginagamit nyong paddle. Kasi minsan hindi nyo alam kung saan ba talaga ang sweet spot. Dinedepende nyo sa tunog. Di ba? Usually, ang sweet spot is nasa gitna. Pero may mga paddle kasi na hindi ganun kalawak ang sweet spot. Yan. So, konti na lang, guys. Mahati na natin. Hati na natin siya ng bongga. So, dito muna tayo. Yan. So, it's time para hatiin na siya sa gitna, ladies and gentlemen. Yan. Ito na yon. The most challenging part. Yung hatiin na siya dito. Ang hirap kasi yan. Yan. Ayan. Nakikita nyo ba? Ano to? Kapoy, day! Hala! Yan. Narinig nyo yun? Ano siya? Yan. Yan, malalapit na, day. Malapit na. Yan. So, tapos na siya, guys. Yan. So, ito lang yung cup niya. So, ayun, guys. Sabay-sabay nating tingnan kung ano ba ang laman niya. Ooh! Ito yung laman niya, guys. Ito lang pala siya. Oh. Ayan, guys, oh. Yan, ito yung laman niya. Yan, ito yung laman niya, everyone. Ayan. Full honeycomb. Honeycomb talaga siya. Ayan, ito. Ganyan, yun yung actual. Yan siya, guys, oh.
Yan, nakikita nyo. Yan yung actual niya. Yan. Ito yung actual. So, ito yung actual niya. So, napansin ko dito. Tama ba? Ayan, tingnan nyo guys. Yan siya. Ito yung laman. Yan. Kaya pala. Kaya isa siya sa mga matitibay din na paddle. Kaya sinasabi nilang matigas yung Kaiwin kasi ganito siya. For tennis. Parang feeling ko for tennis. Build for players na naglalaro ng tennis. Ayan. Tapos may foam din siya sa gilid. Ayan. So, abangan nyo guys yung full explanation niya. I-explain natin yung per layer. Yan. Ito yung mga per layer. I-explain natin sa inyo. Then, yung honeycomb type niya. Hanggang handle niya guys, oh. Yan. So, perfect talaga siya. Kaya maganda ang control nito. Kaya yung impact niya sobrang burst talaga. Ayan, sobrang power shot. So ayan, maraming salamat sa sama sa akin sa panibagong edisyon ng ating paghahati, What's Inside the Paddle. And again, the purpose of this activity is to show you actual, yung condition, yung structure, kung ano ba talaga ang nasa loob ng isang paddle. Para ma-imagine nyo.